Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang dalawang malaking development sa military modernization ng Pilipinas. Unang, ang bagong kontrata para sa dalawang dagdag na frigates na ibibigay ng South Korea sa Philippine Navy, at pangalawa, ang papuntang Pilipinas na ikatlong batch ng BrahMos anti-ship missiles mula India. Kung defense updates ang hanap mo at gusto mong malaman kung paano talaga ito nakakaapekto sa kapayapaan at seguridad ng bansa, simulan na natin. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang Pilipinas at South Korea ay muling nagkaroon ng malaking breakthrough pagdating sa naval capability ng Philippine Navy. Kamakailan lang, nag-issue ng Notice of Award o NOAA ang Department of National Defense sa South Korean shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries para sa dalawang bagong frigates para sa Philippine Navy. Ang kontrata ay may kabuuang halaga na humigit kumulang 34 na bilyong piso o mga $585 milyon, at ang mga barkong ito ay dinisenyo base sa Miguel Malvar class o HDF 3200 design na isang modernong guided missile frigate. Ano ba ang significance nito? Sa madaling salita, hindi simpleng barko ito. Ang Miguel Malvar class frigates ay mas malaki at mas malakas kaysa sa mga dati nating naval assets, at may kakayahan sa multi-mission operations, ibig sabihin, kaya nila magpatrolya, mag-anti-air warfare, mag-anti-ship warfare, at mag-anti-submarine warfare depende sa role na kailangan nila. At hindi lang ito basta proyekto. Parte ito ng long-term strategy ng AFP Modernization Program para palakasin ang maritime posture ng Pilipinas, lalo na sa harap ng patuloy na geopolitical tension sa West Philippine Sea o South China Sea. Pero bakit nga ba kailangan pa ng dagdag na frigates kung meron na tayong BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna? Una, medyo maliit at konti pa rin ang bilang ng mga combat vessels ng PN kumpara sa tinatawag nating fleet requirements para maprotektahan ang maritime borders ng bansa. Pangalawa, habang umuusbong ang teknolohiya sa naval warfare, mas importante na mayroong vertical launching systems, VLS, mas advanced na radar systems, mga anti-ship at surface-to-air missiles, at iba pang sensor at combat systems, at yun nga ang idinagdag sa mga bagong frigates na ito. Sa madaling salita, pinapalakas nito ang kapasidad ng Navy hindi lang sa defensive posture, kundi pati na rin sa deterrence credibility sa mga posibleng banta sa atin. Dagdag pa rito, mahalagang maintindihan na ang frigates ay hindi lang ginagamit sa panahon ng tensyon o gyera. Malaki rin ang papel nila sa humanitarian assistance and disaster response o HADR operations, lalo na sa isang bansang madalas tamaan ng bagyo at lindol tulad ng Pilipinas. Sa oras ng kalamidad, ang mga modernong frigates ay maaaring magsilbing mobile command centers, evacuation platforms, at supply hubs para sa relief operations. Ibig sabihin, ang investment na ito ay hindi lang para sa depensa laban sa panlabas na banta, kundi para rin sa proteksyon at tulong sa sariling mamamayan kapag may sakuna. Ito ang isang aspeto ng AFP modernization na madalas hindi napag-uusapan, pero napakahalaga sa isang archipelagic nation. Mas marami ring barko ang inaasahang darating mula sa HDHHI sa mga susunod na taon, kabilang na ang mga offshore patrol vessels, OPVAS, at posibleng follow-on frigates sa hinaharap. Ngayon, from sea to shore defense naman tayo pag-usapan, ang BrahMos missile system na isa ring malaking parte ng military upgrade ng bansa. Ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa labas ng India na bumili ng BrahMos Supersonic Cruise Missile System, isang napakalakas at mabilis na missile system na kayang tumakbo ng Mach 2.8 at may range na hanggang 270 kilometro. Under the $375 million defense agreement na unang nilagdaan noong 2022, 3 sets o batteries ng BrahMos system ang napagkasunduan para sa Pilipinas. Ang unang batch ay na-deliver pa noong Abril taong 2024 at agad na na-induct sa Philippine Marine Corps Coastal Defense Regiment. Ang ikalawang batch ay naabot ng Pilipinas sa Abril taong 2025, at nagpadagdag pa ito ng kakayahan sa archipelagic coastal defense ng bansa.
At ngayon, ang ikatlong at huling batch ay papunta na at expected na ma-deliver bago matapos ang 2025 o maaaring early 2026. Importante ito dahil sa pagsasama-sama ng tatlong batteries, magkakaroon ng Pilipinas ng comprehensive shore-based anti-ship missile shield, distributed sa strategic coastal areas tulad ng Palawan at Luzon, na magsisilbing deterrence at defensive capability laban sa maritime threats at potensyal na incursions. Ano ang kasama sa package ng BrahMos system? Hindi lang simpleng missile hardware. Sinasama rin dito ang operator training, integrated logistics support, mga high-mobility launchers na espesyal na inadapt sa terrain ng Pilipinas, pati na rin command and control systems para sa full operational capability. At ito ang malaking pagbabago, hindi na lang local coastal defense ang pag-uusapan natin, kundi isang mobile at flexible precision strike capability na pwedeng ilagay sa iba't ibang bahagi ng bansa depende sa strategic needs. Isa pang mahalagang punto dito ay ang psychological at strategic effect ng BrahMos system. Hindi ito armas na kailangang gamitin para maging epektibo. Sa maraming kaso, sapat na ang kaalaman ng ibang bansa na may kakayahan ng Pilipinas na mag-deploy ng supersonic anti-ship missiles anumang oras. Ito ang tinatawag na deterrence by capability, isang paraan para pigilan ang agresyon bago pa ito mangyari. Sa ganitong paraan, mas nagiging stable ang security environment dahil mas mataas ang magiging cost ng anumang hostile action laban sa bansa. Ang Philippine Defense Secretary mismo ay nag-describe sa system bilang isang cornerstone ng modernization efforts ng armed forces, dahil ito ay isang leap forward sa kakayahan ng bansa na e-project ang kanyang maritime defensive posture. Kung titignan natin ang bigger picture, ang dalawang deals na ito ay hindi lang basta procurement. Isa itong geopolitical signaling at malaking bahagi ng strategy ng Pilipinas sa mas malawak na Indo-Pacific security landscape. Unang-una, ang pagkuha ng mga modernong frigates mula sa South Korea ay nagpapakita ng deepening defense collaboration sa isang key regional partner. South Korea mismo ay aktibong nagpapalawak ng defense export base, at ang Pilipinas ang isa sa kanilang pinaka-importanteng customer sa Southeast Asia. Pangalawa, ang BrahMos deal ay hindi lang military hardware, ito rin ay strategic partnership sa India, na may sariling interests at role sa Indo-Pacific, lalo na sa pag-counter sa aggressive posture sa maritime domain. Ang resulta, mas magkakaroon ng mga capability layers ang Pilipinas. Maaaring paigtingin ang coastal defense gamit ang BrahMos. Mas mataas na maritime deterrence at patrol strength sa pamamagitan ng mga bagong frigates. At better interoperability sa mga ally forces at partners, dahil ang mga modernized platforms na ito ay interoperable sa mga allied systems at practices na ginagamit sa regional exercises. Hindi natin maiwasan na ang geopolitical competition sa South China Sea ay patuloy na umiinit. Ngunit ang pagkakaroon ng mga credible defense platforms ay nagbibigay sa Pilipinas ng leverage at bargaining power sa mga diplomatic at defense engagements. Dalawang bagong frigates ang awarded sa HD Hyundai Heavy Industries na magpapalakas sa Philippine Navy at magbibigay ng mas modernong surface combat capability. Ang ikatlong batch ng BrahMos missiles ay paparating na, kumukumpleto sa shore-based missile system ng bansa at binibigyan ng strategic defense upgrade ang coastal security. Ang dalawang developments na ito ay hindi lang military procurement deals, ito ay strategic investment sa national defense sa harap ng changing security dynamics sa region. Salamat sa panunood. Kung gusto mong makakuha ng mas malalim na analysis sa mga updates na ito, like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na defense explainers. Hanggang sa next video mga ka-defense.